Kung ito wala, ay kita niyo pa rin ako. Amen. At ang bawat isa ay handa makinig ng salita ng Lord. Amen po ba? Amen. Ayan. Sige po sa ating pong pagpapatuloy ngayong umaga. Oras ako, sabi ko, Lord, tulungan niyo nga po kung magawa ko yung 40 minutes. Ayan. Pero huwag niyo naman ako orasan, baka may gumulong sa likod. 40 minutes na. May timer, ano? Pero sige po, ngayong umaga tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Lord. Inanyaya ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay magbabasa sa aklat pa rin po ng unang Pedro, chapter 3. Ngayon po babasahin natin ay from verse 13 hanggang 18. Ayan. So, sabay-sabay po natin basahin. Nandito na po sa harap, ilagay natin. Okay, 1, 2, 3. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Ayan. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po dahil alam namin ang iyong banal na presensya, ang patuloy na kumikilos, ang patuloy na nangungusap, at ang patuloy na naghahanda sa amin upang mag-aral at makinig ng iyong salita. Dalangin ko po, ikaw magpala sa bawat isa na ang puso namin ay maging tulad ng isang lupa, Lord, na matabang lupa na pagtataniman ng iyong mga salita. Kung saan ito, Lord God, ay patuloy na aalagaan mo, na iyo po, Lord God, na patatabain, at ito nga po, Lord God, ay yayabong, Lord, mamumunga at amin maisasabuhay. Lord, dalangin ko po anumang mga distraction, Lord God, anumang panggugulo ginagawa ng kalaban, ay yung nga po sawayin sa pangalan ni Jesus. Lord, help us to focus, Lord God, in listening to your word. And help us, Lord God, na magkaroon ng puso nga po, Panginoon, na handang tanggapin at magpaturo sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang iyong abang lingkod na may hayag, na may katotohanan, at may hayag, Lord, na nagmumula sa iyong katalinuhan at karunungan ang iyong salita sa oras na ito. Itago niyo po ko sa iyong likuran, patuloy ang ikaw ang siyang mahayag. Maraming salamat po sa iyo ang papulit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. At ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan, yan, ay pinamagatan po natin, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Overcoming persecution. Yan. So sabi nga po, napakaganda po na sa buhay natin ay talagang napagtatagumpayan natin ang bawat pagsubok. Amen po ba? Amen. Na ano bang mga suffering, ano bang mga tawag doon, mga difficulties na ating maranasan ay atin pong mapagtagumpayan. So pag sinabing overcoming, hindi lang yung basta napagtagumpayan, kundi talagang meron kang ginawa. Ibig sabihin, meron ka talagang hakbang para ito ay mapagtagumpayan. Amen po. So, siguro kung tatanungin ko ngayong umaga, ang bawat isa, ay talagang may masasabi tayo na dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Amen? Sabi nga no, iba ang pagsubok na naranasan ni ate, iba rin ang pagsubok na naranasan ni kuya. Iba rin naman kay tatay, iba rin naman kay nanay. Pero ang mahalaga dito, ito ay dapat nating napapagtagumpayan. Amen. Kasi napakahirap po na ang persecutions o mga suffering difficulties ay ito yung nagpapabagsak sa atin. Pero dapat ang nangyayari po, ito ay nagpapatibay sa atin at ito rin yung nagpapalago sa atin bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po ito ay isinulat ni Apostle Peter. Kasi po di ba last week nabanggit natin na ang mga original recipient ng letter na ito, sila ay dumadaan ng matinding persecutions, ng suffering. Amen po ba? Kaya nga pinaalala sa kanila ni Apostle Peter kung sino sila bilang mga tawag doon na sila ay mga tawag doon, mga exile. Ibig sabihin hindi talaga sila taga doon. Sila ay nasa journey. Amen po ba? At the same time, tinuruan din sila ni Apostle Peter kung paano mag-submit sa authority. Amen? Then, sabi ni Apostle Peter, hindi lang basta ikaw, alam mong ikaw ay nasa journey,
Hindi lang alam mo na ikaw ay magpasabit sa authority, pero sabi doon, kailangan din maayos mo ang iyong pamilya. Especially sa mga merong asawa. Amen po ba? Ayan. So ngayon naman, kung last week, ang pag-usapan naman natin ay yung sinabi nga na meron tayong duty sa isa't isa bilang mga magkakapatiran. Amen po? Naalala nyo ba yun? Na diba, tayo ay pinagsama-sama dahil tayo ay dapat nagtutulungan. Tayo ay tawag na nagsusuportahan. Amen? So ngayon naman po umaga, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano nga ba, ano yung mga hakbang. Yan, sabi nyo nga po mga hakbang. Yan, kasi mahalaga yun na merong step by step. Amen po? Na tabaran na guide o mga dapat nating sundin para ating mapagtagumpayan ang anumang mga persecutions. Amen? Kaya nga po talagang masarap kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos kasi hindi ka lang nagbabasa ng mga istorya ng tao, kundi mismong ikaw na umaharap sa pagsubok na dinaanan din nila. Amen? Kasi di ba dumaan sila sa persecution, sa mga sufferings, difficulties, pero ito ngayon ay meron kang tawag doon, ihahanda sa'yo na lalakaran mo. Para kung paano sila nagtagumpay, ikaw din naman ay magtatagumpay. So may tanong ako, gusto ba natin magtagumpay against persecutions? Yes. Gusto ba natin magtagumpay sa anumang mga sufferings or difficulties? Yes. So ihanda natin ating puso't isipan. No? Palakasin natin ating pananampalataya at magkaroon tayo ng puso na handang sumunod. Amen po ba? Ayan, kaya nga, alam ko, nung nagbago pa lang ang FCC San Jose, ang lagi ko sinasabi, yung do not harden your hearts when you hear God's word. Anong ibig sabihin nun? Kung alam mo na nangungusap sa'yo ang salita ng Lord, huwag ka nang magmatigas. Anong nagawin mo? Sumunod ka at i-apply mo sa buhay mo. So ngayong umaga, ayun ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang mga akbang na itinuro sa atin ang salita ng Lord sa aklat ng Peter, sa sulat ni Peter, on how we can overcome persecutions. Amen po? Ready na ba ang bawat isa? Amen. So unang bagay po, ayan. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Remember, you are blessed if you suffer for Christ. Ayan. Kasi di ba, minsan tayo mga mananampalataya, ayan. Hindi nga minsan talagang nangyayari na kung kailan, sabi nila, kung kailan ka gumagawa ng mabuti, saan ka nakakadanas daw ng mas hirap. Amen po ba? Na kung kailan ikaw ay sumusunod sa Panginoon, mas lalo ata parang dumadami yung mga taong hindi nakaka-unawa sa iyo. Amen, na kinakalaban ka, na sinasabihan na wala ka nang pakisama, na sinabihan na nagbago ka na talaga. Kaso sa pagsasabi nila na nagbago ka, parang ang nangyari, negative ang pagbabago mo. Amen po ba? So sabi nito, Peter begins by asking, who is going to harm you if you are eager to do good? Di ba kung gumagawa ka naman talaga ng mabuti, di ba ang dapat mangyari, wala naman talaga dapat magagalit sa'yo? Yes or no? Yes. Diba? Kaso nga lang, ang katotohanan, bilang mga mananampalataya, dito sa mundo, hindi na naranasan natin lagi. Amen. Ang naranasan natin, sabi nga we live in a world where doing good can sometimes provoke harm or persecution. Anong halimbawa? Gusto niyo ng halimbawa? Yung tawag doon, yung halimbawa na pasok na yun. Ayan. Na ang dami nag-aaya sa atin na pumunta rito, pumunta dyan. Tapos pag sinabi mo talaga na hindi, okay na sa akin, boboto naman ako kahit hindi nila ako bigyan. Isa sasabihin ko, so yun, napaka ano naman nito? Ano ba tawag nila doon? Hypocrite? Hindi mo kailangan ng pera? KJ ka? Di ba? Masabihin sa'yo, pwede naman yan na sila naman nagbibigay. Parang ang tingin nila sa'yo, kakaiba ng tao ito mag-isip, alam siguro, piling mayaman to. Magkaganunin ka pa, di ba? Tama mali. Pero ikaw, ang decision mo ay doing the right thing. Kaso nga lang, hindi nila kayang unawain. Kaya ang gagawin nila sa atin ay tayo ay bubumbahin talaga nila tayo. Talagang sasabihan nila tayo ng mga negatibong bagay kahit na mabuting bagay ang iyong pinili. Amen po ba? Kamusta po? Nakakatanggi po ba? Nakakatanggi tayo? Yes. Malapit na po ang sa March 28 ata. Yun na talaga yung simula talaga. Matinding na yun. Matinding atakan yan. Kaya mas tindihan nyo pa ang pasensya. Kahit yung 1,000, pambili na yun ng ano. Diba? Kaya po natin yan.
Natatawa talaga ako. Pag sabi mga asawa, sabi ko, naka 10,000 na ata, dapat kami. Ayan, no? Pero hindi. Kaya naman Lord, kaya ni Lord ibigay yung pangangailangan natin. Amen po ba? Pero hindi yun ang topic natin. Sige na, sigit lang. Sabi nga po, no, this is especially true for those who choose to live according to God's will, as our actions often go against worldly values. Kasi ang tinuturo sa atin lagi ng salita ng Lord ay kung paano tayo mamuhay as part of God's kingdom. Amen po ba? Dahil lagi tinuturo sa atin kung paano tayo mamuhay sa pamumuna at pamumuno ng ating Panginoon. Pero dahil ito ay hindi naaayon sa takbo ng mundo, we need to expect na marami po talaga ang mag-a-against sa atin. Amen po? Kaya huwag ka na magtaka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magtaka. Sa pag gumagawa ka na mabuti, nang ayon sa kalooban ng Lord, pero parang hindi nakakaintindi sa'yo. Amen? Gusto nyo na example pa? Bisa nga tayo sa sarili natin, nagagalit pa tayo. Kasi alam naman natin na dapat gawin na kalooban ng Lord, kinakalaban pa natin sarili natin. Amen? Pero sabi nga po, no, remember you are blessed if you suffer for Christ. Tandaan natin yan na tayo ay pinagpala. Kung ikaw ay inuusig, kung ikaw ay naghihirap, pero ang dahilan nito, ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga nagiging usapan ngayon may yumayaman, akala nila okay sila, pero saan nila nakukuha? Sa sugal? Saan nila nakukuha? Sa panlalamang sa tao? No, hindi tama yun. Okay lang, natama lang yung hawak mong pera. Pero sa tapat mo naman, nakukuha. Amen po ba? So sabi na sa basahin natin yung sinabi sa Matthew chapter 5, verse 10 hanggang 12. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sabi ni Jesus. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Take note po, ang ating Panginoong Jesus ang nagsalita niyan. Sinabi niya, sa Beatitudes to sabi niya, blessed are those who persecuted because of righteousness. Kung tama ang ginagawa mo, tapos ikaw ay pinapersecute, okay lang yun. Alam mo po saan madalas nangyayari dyan, ang katotohanan sa trabaho. Kasi iba halimbawa po sa call center, may tinatawag yung mga ninja moves. Di ba, Ivan? Di naman naging ninja moves si Ivan. Ayan, pag sinabing ninja moves, yung mga gawain na nagpapadali sa trabaho. Halimbawa, may calls. Tapos ang gagawin, tatanggalin yung internet. E di, ay, naputol. So, ayan, tapos i-report na lang na lost connection, di ba na? Kasi iba, proud na proud, ginagawa nila yun. Dumadali daw pag trabaho nila. Tapos ikaw ngayon, ginagawa mo, umaabot, halimbawa si Ivan, umabot ng 2 hours, isang course. Tapos sabihin, papakahirap ka. Trabahador ka lang naman, ganyan. Ito lang gawin mo, gayahin mo kami. Tapos siya naman hindi, kahit umabot pa ng 3 oras yan. Tapos sasabihin sa kanya, bisan hindi naman sa pag-ano, alam niya, nasasabihan pa talaga, ang bobo mo naman. Hindi mo ginagamit ang utak mo, ang bababa lang ng sweldo mo. Amen po ba? Huwag mo silang pakinggan. Kasi ginagawa mo yung righteousness. Kahit ang sabihin nila, basta kahit nahihirapan ka, basta tama yung ginagawa mo, you are blessed. Amen po ba? Kasi darating ang time, yung pagiging tapat mo, merong reward yan. Hindi nila paggawa ng tama, merong consequence yun. Amen po ba? So, sabi niya, for theirs, maganda dyan, sabi ko, for theirs is the kingdom of heaven. Ibig sabihin talagang ikaw ay para sa kaharian ng Diyos. Sabi nito, blessed are you when people insult you. Naranasan niyo ba, inusulto kayo? Sabi, pakali-hallelujah ka. Parang nagtitinda ng luya. No? Sabi niya, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sabi ni Jesus, kung ginaganyan ka dahil sa pagsunod mo sa akin. Amen? Sabi niya, rejoice and be glad because great is, ano ba po? Your reward in heaven.
Mga kapatid, may nag-aantay na Lord sa atin sa langit. Amen. Ito, palakpakan natin ng Lord. Kung naranasan mo man yan ngayon dito, na parang walang nangyayari, huwag kang mag-alala. May nag-aantay sa atin sa langit. At hindi mo maisip kung gaano ka-great yung nag-aantay sa'yo. Kung gaano ka-awesome yan. Sabi ang for in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Ano ibig sabihin nun? Sa salita po ng ating Panginoong Jesus, sinabi niya, hindi lang kayo nakaranas niyan. May mga nauna pa sa inyo. Pero nagpatuloy sila. Bakit sila nagpatuloy? Kasi alam nila, they are blessed. They will receive a reward. Amen po ba? Sino gusto nyo ito makatanggap ng reward? Amen. Sino dito na niniwala na siya ay blessed? Amen. Kahit tayo ngayon ay nasa suffering, tayo ngayon ay nasa persecutions, difficulties, tayo ay tunay na pinagpala. Kaya nga ito kapatid, dinagdag ko rito, remember, suffering for Christ is only temporary. Ano po ulit? Suffering for Christ is only temporary. Bakit? Kasi hanggang dito lang yan sa mundo. Sabi mo sa katabi mo, hanggang mundo lang yan. Hindi yan naabot sa langit. Amen po ba? Masaya ba kayo doon? Kaya nga sinabi nito, suffering for Christ is only temporary. Pero ito, take note. But suffering for evil will resort to eternal suffering. Pwede dito sa mundo, ginagawa mo mali, pero parang ang sarap ng buhay mo. Pero ang kapalit niyan, walang hanggang parusa. Amen? Okay na ikaw ay nagsasuffer dahil kay Kristo, kasi hanggang dito lang yan. Amen po ba? Dahil po ba ay na-encourage? Kasi sa panahon nila Pedro, yung mga recipient nito, kailangan nila ng encouragement. Kasi hindi lang po isang buwan sila nakaranas, kundi habang sila ay nananampalataya, matindi ang persecution sa kanila. Amen. Kaya they need to learn that they are blessed because they are suffering for Christ. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ayan. Number 2. Ayan. Pangalawa, para ma-overcome natin ang persecution or suffering and difficulties. Ano yan? 1, 2, 3. Revere Christ as Lord. Sabi rito, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, also do not be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. So sabi rito, Peter challenges us not to fear those who may threaten or oppose us for doing good. Amen? Alam niyo po kasi minsan, ang isang mananampalataya, kaya siya minsan, sabi doon, kaya siya minsan lumihito sa pagsunod sa Panginoon, kasi minsan mas natatakot siya doon sa tao. Tama man eh. Halimbawa, gusto niyo ng example? Basta may example eh. Ikaw ay may boss. Sabi ng boss, kailangan mo hindi naman lahat eh. Sabi, kailangan mo pumasok ng linggo eh, kasi aalis kami. Ito ay mga 3 buwan lamang. Halimbawa, gano'n ano? Minsan naisip natin, mawawalan ako ng trabaho. Tama? Baka magalit boss ko. Tanggalin ako. Tama mali. Kaya minsan yung pinapagawa ng Lord, hindi na lang natin gagawin. Kasi mas natatakot tayo sa tao. Pero pag-isipan natin maigi. Pag-isipan natin maigi, kung susunod pa tayo sa tao, ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa Diyos? Kaya papasok dito, sino ka mas natatakot? O huwag na lang takot. Kanino ka mas nagbibigay ng reverence? Pag sinabi kasi ng revere or reverence, pagkilala. Amen po ba? Amen. Kasi minsan, ang nangyayari sa atin, mas nagkakaroon tayo ng pagrespeto sa tao kahit nababastos na natin ang Diyos. Sabi nyo nga, ouch. Kasi totoo naman. No? Mas isipin natin sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Pero sabi nga dito, no? Challenge ngayon ni Peter sila na huwag kayong matakot ano man ang sabihin ng tao. Huwag kayong matakot kung pinapahinto nila kayo na gumawa kayo ng mabuti. Huwag kayong matakot kung kinakalaban nila kayo dahil sumusunod kayo sa Diyos. Ang sabi niya, ano? Do not fear their, ano daw po? Threats. Ibig sabihin, nakatanggap na ba tayo ng threats dito dahil sa pagsunod mo sa Panginoon? Praise God, hindi pa. Si Nanay Habiba ba, sinabihan sa kanya doon na pag ikaw nagpatuloy dyan, hiwalay na tayo. Di ba?
Di ba sa atin ba dito may sinabi, ano ba si Ivan, magpatuloy ka dyan, wala kang mana sa akin. Kasintero man natin. Talagang yung balat kasi parang ano yayamanin na yan. So, hindi naman nangyari yun, di ba? Na pag ikaw nagpatuloy ka sa church na yan, naglalakad ka, mas may adik, nakakita sa'yo, pag nag-church ka pa, bukas, tumba ka na. Wala namang ganun sa atin, di ba? Pero sa kanila, nung time nila, they are being threatened. Buhay talaga. As in, yung buhay nila ang nakasalalay. Kaya nga nagtatago sila minsan. Bakit? Kasi kapag nakita sila, imukulong sila, pahihirapan sila. So sabi niya, do not be frightened, wag kang matakot. Bakit ka daw wag matakot? Kasi sabi diyan, but in your hearts, revere Christ as Lord. Ibig sabihin, mas kilalanin mo na ang Diyos mo ay ang Panginoong Jesus. Na mas kailangan mong sundin ang Panginoong Jesus. Basta alam mo na pinapahinto ka sa paggawa na mabuti para dahil sinusunod mo ang Lord, huwag mong pakinggan ang tao. Mga kapatid, malinaw ba yun? Ulitin ko. Basta may nagpapahinto sa'yo na gawin ang kalooban ng Diyos, huwag mong pakinggan yun. Amen. Gawin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga sinabi dyan, revere Christ as Lord. Mga kapatid, panghawakan mo na tinanggap mo si Jesus, hindi lang Savior, ano ulit? Siya ay yung Panginoon. Ibig sabihin, mas lagi, hindi pala mas, lagi siya ang susundin mo. Sa Biblia po, sa mga ka-Apostle Peter, bakit na sinabi, naranasan nila yan. Nung sila ay nagpipreach, pinatawag sila. Anong utos sa kanila? Huwag na kayong mangaral. Kung may pumunta rito, huwag ka nang mangaral. Ikaw, huwag ka nang magsimba. Amen? Sa buhay nila, pinahinto sila. Pero ang sinabi nila, we rather obey God than men. Pwede ba sabihin natin yun? We rather obey God than men. Amen po ba? Amen. Mas gusto natin sundin ang Panginoon kaysa sa tao. Pwede po ba yun? So, para mapagtagumpayan mo ang persecutions, hindi ka dapat nagpapadala sa takot. Hindi ka dapat nagpapahinto sa mga threats. Kasi ang threats sa atin ngayon, alam mo kung ano? Anxiety. Ulitin ko. Ang threats sa atin ngayon, hindi mo maririnig sa tao. Maririnig mo sa isipan mo, sa damdamin mo. Anxiety. Kapag ginawa ko to, ay, baka kasi ganyan, baka kasi nito, baka kasi puro baka. Atayin mo yung baka para may pagkain ka. No? Pumapasok ang fear. Ano ang kailangan ipasok natin? Faith. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, faith. Faith. Ayun. Kasi ayun ang threat sa atin ngayon. Anxiety. Mga bagay na hindi mo pa nakikita pero nag-aalala ka na. Natatakot ka na. Pero kapag may faith ka, kahit hindi mo pa nakikita, nananampalataya ka, tatanggapin. Amen po ba? So, malinaw po ba ito? Na kahit na ginagawa mo yung bagay na yan, makakatanggap ka ng persecutions, ng difficulties sa buhay mo, parang medyo, bakit ka na ganito? Tuloy ka lang. Sabi mo sa kapatid mo, tuloy ka lang. Sa pinapagawa ng Lord, siya ang bahala sa atin. Kilalanin mo lang na siya ang dapat nating sundin. Hindi ang sarili mo, hindi ang ibang tao. Amen po ba? Amen. Malinaw? Sige. Number 3. 1, 2, 3. Be ready to give an answer with gentleness and respect. Basahin natin. Sabi dito, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with, ano po? Gentleness and respect. Sige po, basahin natin. Sabi dito, si Peter po nag-exhort siya rito na dapat daw po tayo mananampalataya, handa tayong sumagot. Saan? Na kapag tayo ay tinanong bakit mo ginagawa, na sumusunod ka sa Diyos. Kung halimbawa po ba si Pastor magtanong ngayon, kaya ba natin sumagot, bakit ka nagsisimba? Bakit ka nandito ngayon? Di ba, pagod ka kahapon, mas maganda nagpahinga ka na lang. Baka meron pang puyat dito, galing pa trabaho. Kung naman, magkasakit ka pa, pumunta ka pa dito. Amen? Di ba, wala nang pamasahe.
O, ba't ka ba pumunta rito? Eh, pambili nyo ngayon ng ulam mamaya. Sinayang mo naman, namasahe ka pa. Ama? Pero kapag tinanong nila tayo, ang sinasabi ng Apostle Peter dito, dapat handa ka sa sagot. Pero paano ka sasagot? Dapat daw po merong respect and gentleness. Amen po ba? So sabi nito, Peter then exhorts us to be prepared to explain our hope in Christ. To anyone who asks, sabi nito, this is not just a command. Yan. Hindi lang ito sinasabi na dapat handa tayo. Hindi ito sinasabi sa mga katolikong pastor o sa mga leaders, kundi sa lahat ng mananampalataya. Okay po ba yun? Na dapat handa nating ipaliwanag. Sabi nyo nga po, ipaliwanag. Paliwanag. Yan. Dapat nating sumagot at ipaliwanag yung pinangahawakan mong pananampalataya. Sabi nito, it is a command for all of us, whether we are at work, school, or within our communities. Ito daw, people should see something different in our lives. Dapat daw po ang mga tao sa paligid natin ay nakakita ng kakaiba sa buhay natin. Ano kakaiba yun? Hindi dapat negatibo yun, kundi ang pamumuhay ng mayroong ano yun? Christ, likeness, at sinasabi na kingdom culture. Ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa ng Diyos, ayun ang dapat nakikita nila na iba sa ginagawa nila. And then, ano nga ba na pag-usapan natin tungkol dyan? Dahil nakikita nilang kakaiba ka, tatanungin ka nila. Sa una talaga yung persecute tayo. Sa una talaga, kakalabanin tayo. Pero mga kapatid, ito lang sasabihin ko sa inyo, kapag naging consistent tayo sa paggawa ng bagay na yun, yung kabutihan, yung paggawa sa kalooban ng Lord, yung mga tao na yan na nagpe-persecute sa atin, time will come na nagising na nila kung ano ang meron na. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po ng example? So, matinding example to. Si Pastor Fred Cortez. Si Pastor Fred Cortez, ang kwento niya, tanongin niyo lang siya kung gusto, pero hindi maganda. Pero nung time, nag-Bible study sa kanila. Dinala na may nag-Bible study sa kanila, nagtatago pa yan si Pastor, sabi niya. Kaya nagtatago pa talaga siya. Tapos, iniisipan niya ng mga baliw, mga kakaiba. Pinipersecute niya. Pero dahil napaka-consistent nila, kahit na hindi niya pinapansin, kahit na tinataguan niya, pero yung nag-Bible study na yun, sino ang kanilang inahabol? Si Pastor Fred. Dahil consistent sila. Kasi kung di sila naging consistent, sabi na, ulit naman na nagtatago, balis na sila. Baka yun si Pastor Fred, hindi Pastor Fred na yun. Pero dahil naging consistent sila, one time, makorner nila si Pastor Fred. Tumanggap si Pastor Fred sa Panginoon. At simula nung time na yun, hanggang ngayon siya ay naglilingkod. Amen po ba? Amen. Dati yun na lang persecute. At ang dami pa ng kwento. Sino pa yung isa? Yung sikat sa Bible, sino? Si Pablo. Si Saul. Amen? Eh kung nagpadala sa takot yung mga mananampalataya at tinalikuran nila na si Jesus, pero kaya tayo mga sulat na makakarating sa mga hinting? Wala. Pero dahil natumayo ang mga mananampalataya, talaga pinahawakan nila ang pananampalataya nila, one time, tinatagpo ng Panginoong Yesus sino? Si Pablo. At siya ay naging mananampalataya, at sabi nga siya ang naging, siya ang naging apostle para sa mga hinting. Mga kapatid, sa buhay natin, tandaan natin, huwag kang mulinto. Kasi yung mga nag-persecute na yan, sino man yan, darating ang time, by God's grace, makakasama mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Gusto ba natin yun? Ayun ang kayang gawin ng Lord. Kung sino yung nagpapato sa'yo, masusunod kasama ng pinapato mo. Amen? Pero okay lang. Sa mahalaga, sa Panginoon tayo. Amen. Ayan. Sabi nga po dito, how we give an answer matters just as much as the answer itself. Sabi nito, Peter urges us to respond with gentleness and respect. Kasi usong-uso ngayon ang debate. Sino yung, alam ko, huwag na kayo sumagot. Pero alam niyo na kung sino ang grupo na mahilig makapag-debate. Amen? They want to win people by debate. They want to win yung kanilang faith by debate. Pero alam niyo sa mga Kristiyano, sinasabi sa Biblia, umiwas tayo sa bagay na pagdidebate. Hindi ka na para tayo para makapagpagalingan sa pagsagot, sa talino. Hindi.
dapat makita sa'yo yung buhay na binago at tinatagpo ni Kristo. Sabi nga, if we would boast something, we should boast about what God has done for us. Pero dapat yun with gentleness and respect. Kaya nga lalo ko sinasabi, kung meron ka mang nakausap at nagtalo kayo sa pananampalataya, kahit na sinabi mo na isip mo na nanalo ka, katapusan nun, kaaway mo yun, hindi siya nananampalataya sa Diyos. Sabi sa'yo, yabang-yabang yun. Diba? Kaya nga kailangan makita sa atin yung gentleness and respect. Sa pagsagot natin, maging maayos. Kaya nga kahit pinipersecute ka, huwag mo balikan ng masama. Balikan mo ng mabuti. Kasi habang binabalikan mo ng mabuti, yung puso matigas na yun, lumalambot yun. Yung matigas na ulo na yun, yung magulong utak ng tao na yun, umaayos yun. Bakit? Kasi may nakakita sa'yo na mabuting bagay. Kaya naman, darating ang time, kapag nasagot mo sila ng maayos, wala silang magagawa kasi ang maghuhuk pa rin naman sa kanila ay ang Panginoon, ang love of God. Pero kanino dapat unang makita ang love of God? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen? Amen. Ayan, so maaasahan ba natin ang bawat isa dito na kapag merong medyo sa atin, tawag doon, mean sa atin o rude sa atin? Ano bang itsura natin? Oh, mukhang gaganyanin. Wag ako, ganun ba? Masasabihin natin na yung makikita pa rin yung gentleness sa atin. Amen po? Dapat po makita pa rin nila na tayo ay mga anak ng Lord. Amen po ba yan? Ayoko na pakalawakin. Pero sabi dyan, minsan, hindi yan sa pagalingan ng sagot. Ano ulit? Makikita dapat sa buhay mo. Mahalaga pa rin yan. Yan. So number 4. Remember Christ's suffering and victory. Para mapagtagumpayan mo ang difficulties, ang persecutions, lagi natin tatandaan, naranasan ng Panginoon at nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Kung kinaya ng Panginoong Hesus, kaya mo rin ba? Amen. Mahina. Kung kinaya ng Panginoong Hesus, kaya mo rin ba? Amen. Yes, bakit? Kasi kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Napagtagumpayan niya, kaya nga kailangan samahan niya tayo. Kasi siya lang ang makapagtagumpay at napagkasama natin siya, tayo ay magtatagumpay. Sinabi po dyan, verse 18? For 1, 2, 3. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the Spirit. Hallelujah! Naranasan natin pa ng Jesus. Sabi niya, righteous for the unrighteous. Alam mo kung sino yung righteous? Siya. Sino yung unrighteous? Tayo. Pero, grabe yung persecution, Grabe yung nangyari sa kanya. Pero sabi diyan, siya ay nagtagumpay. Bakit daw? Kasi para tayo ay galing sa Diyos. Amen po ba? So, ano ngayon, ang pinaka-purpose, sa word na yan, basahin natin maigi. Sabi diyan, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Mga kapatid, ito, bigyan natin, himayin natin ng maigi. Ano ang sinasabi sa verse na yan? Pag tinignan natin maigi, kailangan mong tandaan na kailangan mong manatili, kailangan mong maging matibay, kailangan mong huwag huminto. Bakit? Kasi kung paano ang Panginoong Hesus ginawa niya ang bagay na yan para mapalapit tayo sa Diyos, kapatid, ikaw mismo, tayo mismo ngayon ang ginagamit ng Diyos para mga tao dito. Para yung mga tao pwede tawag doon, nag-persecute sa atin, sila din ay madala natin sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo mga Kristiyano, iwasan natin sabihin na pa-impyerno buhay mo talaga. Dapat sa'yo sa impyerno ka. Kasi pag sinabi mo yun, ang katotohanan, sinasabi mo rin sa sarili mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kailangan sa buhay natin, tinitingnan natin na kailangan nila ang Diyos. Kaya kailangan natin manatili. Kailangan natin magkaroon ng pagbigay ng give ng answer. Sabi nga po rito, finally, Peter points to the ultimate example of suffering of Jesus Christ. Sabi, Jesus' suffering was not the end of the story. Alam naman natin yan, na nung pinako ang Panginoong Jesus, dahil siya ang
bitbit. Siya nagbayad natin mga kasalanan, hindi rin natapos doon. Amen? It was followed by resurrection and victory. Nagtagumpay ba ang Panginoong Isus? Amen. Kaya nga tayo nandito ngayon dahil nagtagumpay ang Panginoong Isus. Kaya nga naman, in the same way, our suffering is not the end of the story. Mga kapatid, paano man ang dinadanas natin ngayon, hindi yan dyan magtatapos. Sabi nga po na, it is through suffering that we are being identified with Christ. Kaya naman, kung ano ang nangyari sa Panginoong Isus, kung paano siya nagtagumpay, kapatid, ayun din ang mangyayari sa atin. Basta manatili tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga nabanggit natin kanina, di ba? Yung suffering mo sa pagsunod sa Panginoon, hanggang dito lang yan sa earth. Hanggang dito lang yan habang buhay ka. Pero, ang kasunod niyan, eternal reward. Amen po ba? Kaya nga po, Peter acknowledges the reality of suffering for doing good. Sometimes, even when we follow God's will, we will experience hardships and persecutions. Totoo po yan. But Peter encourages us to understand that it is better to suffer for doing good than for doing evil. Ano po ulit? Mas maigi na tayo ay mag-suffer sa paggawa ng mabuti kaysa mag-suffer ka dahil sa paggawa mo ng masama. Sa Panginoong Hesus, ang siya ang ating example. Kahit siya ay gumagawa ng tama, ginagawa ng kalooban ng Diyos, anong naranasan niya rito? Tumituba ang Panginoon? Hindi. Dahil nagpatuloy siya, nagtagumpay siya. Kaya sa atin din naman, pag nagpatuloy tayo, kahit may persecutions, kahit may hardships, difficulties, kapatid, ang nag-aantay sa atin, walang iba kundi victory. Ang nag-aantay sa atin, ano? Victory. Kaya naman tayo ay magpatuloy. Sabi nga po, this echoes the idea that our suffering, no? Ito ang nag-unite sa ating Panginoon. At ito rin ang nagpapalago ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ang ganda ng word, diba, ni Joyce? Ba't ka kailangan mong magsaya? Kasi magandang bagay ang nangyayari sa iyo. Amen. At magandang bagay at dakilang bagay ang nag-aantay sa bawat isa sa atin na nagpapatuloy. Amen po ba? So, ano pa makatuloy natin? Overcoming persecutions. Paano mo pagtatagumpayan ang persecution? Ano yung number 1? Remember, you are blessed if you suffer for Christ. Kaya mo nararanasan niya kasi pinagpala ka na. Dahil sinusunod ka sa Panginoon. Pangalawa, tandaan mo, huwag ka magpahinto. Kasi you should revere Christ as Lord. Masundin mo ang Panginoon kaysa sa tao. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, be ready to give an answer with gentleness and respect. Bakit? Kasi kailangan pa rin makita nila sa atin. Yung mga tao na yun, kailangan makita ng mundo. No? Na sa buhay nila, kung tinanggap natin, kailangan din nilang tanggapin. At ang panghuli, remember Christ's suffering and victory. Sinabi nga ng Panginoong Hesus, kung naranasan niya, nagtagumpay siya. Kung naranasan mo ngayon, magtatagumpay ka rin. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? So, my question today, are you ready to overcome your persecutions? Are you ready to overcome suffering? Are you ready to overcome difficulties? Then, gawin natin kung ano yung napag-aralan natin sa salita ng Diyos. At sigurado ko sa inyo, totoo at makapangyarihan ng Diyos sa sinasabi ng we have that eternal reward in heaven. And everything, ang difficulties, suffering, and persecutions, hanggang dito lang yan. Amen po ba? So, let's overcome persecutions by doing kung ano po yung narating natin sa pag-aralan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin. Sige po, kung sino man sa oras na ito, alam po